Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay October 30, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 13, verse 31 to 35. Dumating noon ang ilang Pariseyo. Sinabi nila kay Jesus, "Umalis ka rito sapagkat ibig kang ipapatay ni Herodes." At sumagot siya, "Sabihin ninyo sa alamid na yon na nagpapalayas ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling. Bukas ay gayon din. Sa ikatlong araw, tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit dapat ako magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa, sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo ko sa iyo. Makailan kong sinikap na kupkupin ang iyong mga mamamayan, gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw. Ngunit ayaw mo, kaya't lubos kang pababayaan. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo, pagpalain nawa ang dumarating sa pangalan ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Na-experience mo na bang alalahanin ng isang taong ayaw mong bitawan, pero siya mismo ang lumalayo? Gusto mo siyang tulungan, gusto mong protektahan, pero kahit anong pilit mo, ayaw niyang magpatulong. Masakit, di ba? Ganito mismo ang pinapakita ng gospel ngayon. Ang pusong mapagmahal ni Jesus na handang mag-alay ng sarili, pero madalas tinatanggihan siya ng mga minamahal niya. Lumapit ang ilang Pariseyo kay Jesus para balaan siya. "Umalis ka rito dahil gusto kang patayin ni Herodes." Ngunit matapang ang sagot ni Jesus. Hindi siya nagpaapekto sa banta. Alam niya ang kanyang misyon at walang makakapigil sa kanya hanggang matupad ito. Tinawag pa niya si Herodes na alamid, hindi bilang insulto, kundi bilang paglalarawan ng tusong paraan ng kapangyarihan ng tao kumpara sa katapatan ng Diyos. Ang ikalawang bahagi ng Ebanghelyo ay mas masakit. Si Jesus ay nanaghoy para sa Jerusalem. "Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo ko sa iyo." Ito ay isang pahayag ng pusong sugatan, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sobrang pagmamahal. Si Jesus ay parang isang inahing manok na gustong kupkupin ang mga sisiw sa ilalim ng kanyang pakpak. Pero tumatanggi ang mga ito. Mga kapatid, hindi ba't ganyan din minsan ang relasyon natin sa Diyos? Alam niyang pagod ka na, sugatan at takot, pero pinipili mong lumayo. Ilang beses ka na niyang gustong yakapin, pero madalas, mas inuuna natin ang ating sariling desisyon, ang pride o kasalanan. At kahit ganon, hindi siya sumusuko. Patuloy siyang tumatawag, naghihintay, at nagmamahal hanggang sa dulo. Let us pray. Panginoong Hesus, salamat sa iyong pagpapatawad at pagmamahal sa kabila ng aming paulit-ulit na pagtanggi. Hindi ka tumitigil sa pagtawag, sa paghihintay at sa pagyakap. Turuan mo kaming huwag nang lumayo sa iyo, na kapag
naramdaman namin na tinatawag mo kami. Sana ay marunong kaming sumagot ng, "Narito ako, Panginoon." Palambutin mo ang aking matigas na puso at yakapin mo kaming muli sa ilalim ng iyong pakpak. Amen. Mga kapatid, i-share natin yung audio gospel na ito sa ating mga kapamilya, sa mga GC natin, sa mga kaibigan. Hayaan nating maramdaman din nila ang yakap at awa ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, laging nagpapaalala, halina, tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya at mamunga ng mabubuting gawa. God bless us all.